Ang masakit na dahilan kung bakit malabo nang makabalik sa KBL ng Korea si Ren Sabando. Mas matangkad at poging mga malalaro ang gusto ng mga Korean fans sa KBL? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So sa ngayon ay unti-unti na namang nagiging matunog ang ilang mga Pinoy basketball players sa isa sa mga sumisikat at lumalaking liga ng basketball sa Asia. Ito nga yung KBL. Sa ikatlong taon kasi ng pagkuha nila ng mga Asian import o Pinoy import particularly at pangatlong taon na ring nakakakuha ang ating mga Pinoy players ng ilang mga major awards sa liga ng mga Koreano. Nito lang ay nakuha ng Gilas Young player na si Carl Tamayo, ang isa sa mga season best 5 player ng KBL at naging matinding kandidato din ito para sa MVP. Kundi lang siguro ng Magic ang resulta ay si Carl Tamayo sana ang MVP ngayon. Habang nasungkit naman ng UAP champ na si JD Kagulangan ng Rookie of the Year na minsang pinanghawakan ni RJ Abarrientos. Isang patunay na sa kabila ng mga mix of Korean and international imports ay nangingibabaw ang husay ng mga Pinoy sa game. Kaya naman dahil dito ay tila unti-unti nang natutuloy ang legasiyang naiwan ng mga naunang mga naging Asian imports sa KBL. Tulad ng former KBL highest paid import o Asian import na si Ren Sabando. Yes, may tuturing na pioneer Pinoy player sina Bando kasama sina SJ, RJ, Justin, Alvano at iba pa sa liga ng mga Koreano. Mga naunang mga Pinoy na malalaro ding ipinamalas ang brand ng laruan ng mga Pinoy. Masasabi din natin na isa ito sa nagpalakas pa sa pagkakilanlan ng liga dahil bukod sa husay ay tangan din ng mga Pinoy ang kasikatan sa laro. Isang halimbawa na nga dito ay si Ren Sabando. Maliban sa pagiging mahusay dahil sa mga achievements na naidala ni Ren sa dating kupunan nito sa KBL na anyang Red Boosters with 2 championship kasama na dyan ang ESL ay may tangan din itong kasikatan both Pinoy and Korean fans na naidala ang suporta sa KBL ng Korea. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari buhat ng ma-injury ito ay biglang naging matamlay kay Bando ang anyang hanggang tuluyan lang ang napalitan ito sa kanyang team. Fast forward pagkagaling ni Renz ay agad na bumalik ito sa laro. Though medyo limitado pa ay makikita sa mga last game ni Kabayan sa anyang na nandoon pa rin ang dating husay nito sa game. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Ganun pa man ay natuloy ang part ways ng anyang at ng kampo ni Abando. Hanggang etong at kinuha ng import ngayon ng Red Boosters ay si Javi Gomez Diliano. Inaasahan pa rin ang pagbabalik sa KBL ni Kabayan ngayong 100% na magaling na ito. Pero tila may isang dahilan na inilabas ang isang KBL insider na po pwedeng maging rason ng malabong pagbabalik na sa KBL ni Abando. Ayon sa KBL insider na ito, due to nature daw ng KBL kung saan ay mas mataas ang bilang ng mga babaeng Korean fans ay mukhang hindi na madadagdagan ng mga imported players. Dahil bumibili daw ng ticket ang mga ito o nanonood ay upang makakita lamang ng mga matatangkad at mga gwapong mga malalaro. Grabe, hindi ba? Kung ganun pala, isa ito marahil sa mga naging dahilan kung bakit si Javi Gomez Diliano ang kinuha ng anyang. Well, kung ganun ay magiging in-demand pala kung sakali dito ay ang ilan nating mga masasabi nating pasok na pasok sa standards ng mga ito ng mga babaeng KBL fans. Ito nga ay sina Kai Soto at si Kobe Paras. Well, hindi malayong ma-recruit ng KBL si Kai at Kobe dahil nga halos pareho lamang ang level ng kompetisyon ng Japan B-League at KBL. At kaya din tapatan ng mga Koreano ang kayang ilatag ng mga Hapon kila Kai at Kobe kung sakali.